Dito naman tayo, bay. Simula bukas, o baka ngayon na nga, nag-umpisa na ito. Check natin, no? Baka, Ay, may mga murang bigas na raw sa mga palengke. Oh, ha? Nasa linya si Ka Orly Manuntag ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement or PRISM. Siya rin ang pinuno ng Rice Retailers Association. Anyway, Diyan na ba? Yan, no? Ka Orly, magandang umaga. Magandang umaga po, Kong Erwin. At saka si Aljo po. Aljo, Oo, kasama sorry. natin, sir. Aljo. Live tayo, sir, ha, sa PTV Nationwide at sa Radyo Pilipinas. Kaya mukhang magandang balita ho ito. Abay, finally, sinasabi na may murang bigas na. Gaano po kamura ito? Kasi ang huling tingin ko, nasipatan ko nung last week, napadano sa palengke, 51, 52. Gaano ba kamura ho ito, Ka-Orly, ito mga bigas? Kong Erwin, nasa 45 pesos po. Ito po yung binabanggit po natin na well-made rice, 25% broken. Ito po yung mga imported po na kasalukuyan po, nagsisidatingan po ngayon. So ang selling price po natin sa merkado po, 45 pesos po per kilo. Mura na. Bumaba na. Yun naman po mga broken, Oh. nasa mga 43 pesos naman po yung presyo. Pwede na rin. Ito po yung Broken yun, ito broken. po yung kung na ito po yung naging dulot nung epekto po nung lower tariff natin na 15%. From 35 naging 15% na po through EO 62. Nang pinirmahan ng Pangulong Marcos para bumaba ang presyo. Ito po ba ay so mabibili na po ito sa mga merkado, sir? Araw-araw may mabibili na yung mga, kasi dati may mura nga pero sa kadiwa na nabibili. So ngayon, you're saying yung inyong grupo involved ngayon sa pag-deliver ng mga murang bigas sa iba't ibang palengke sa Metro Manila, or meron na rin tayo makikita pangilan-gilan sa mga probinsya? Dahil what I heard doon sa isang report ay uumpisahan naman ninyo next month yata sa mga probinsya naman para talagang kalat na at mabibili na mga bigas nationwide ng mas mura. Ka-Orly, tama po ba? Tama po, Kong Erwin. Ngayon po ito muna sa NCR po, sa mga major markets po natin, at inaasahan po natin susunod po na buwan sa mga probinsya naman po para makinabang naman po yung mga consumers natin sa pagbaba po ng taripa. Okay. Ang tanong dito nga, Ka-Orly, marami na nagtitext sa amin, no limit po ba ito o limitado lang gaya ng mga murang bigas, 10 kilos, 20 kilos? Paano po ito? Sa initial po kasi, syempre po, bagong dating po yung mga bigas, para hindi naman po maubusan, i-ano na po natin siguro kahit 10 kilo po muna. And then pagka nagsidatingan na po talaga lahat, hindi na po siguro tayo maglilimit. Kailan ho ang dating ho talaga nito mga murang bigas? Maraming bigas na ganyan. Ngayon po, may dumarating na po na pangilan nila, kaya po makakapag-display na tayo. Bubugso po yan, ngayon po katapusan po ng September. Ayun. So, by October, tama-tama, ay by end of September, ay sweldo ng mga tao. Pwede na bumili sa sakong bigas. Opo, kaya na po yun, Kung Erwin. May 43. May So, hindi na po 45. sila mangangamba na yung presyo nila ganito mabibili. At least ito sa 45 po, sa 43 naman po, sa broken po natin. Ay, ang inaalala ko kasi dyan by Aljo, Ka-Orly, yung mga pedicab driver, tricycle driver, na kinikita lang po sila mga 200 pesos a day. Yung 100 pang ulam, yung 100, 2 kilong bigas. Pwede na. Pwede ba? Bigas na po yun. Kasi sa kung 56, 52, kulang Wala. pa sa 1 kilo. Ngayon, makakabili sa 2 kilong bigas. Di ba, Ka-Orly? Yun po. Yes po. At hinihin kahit po namin, yung mga kasama natin, kahit sa paano po siguro makapag-serve po sila sa kadiwa para magtuloy-tuloy din po yung kadiwa at lumawak din po. So yun po yung ina-arrange po namin sa mga kasamahan natin na may mga parating din po na bigas. Para makatulong po tayo ng gusto sa gobyerno po natin. Yun. Ay, salamat naman. Finally, itong mga negosyante natin nakikipagtulungan na by Aljo. Para sa bayan. Ay, yun na nga, lahat naman are putting exerting effort by Aljo para makakain ng, alam mo naman yan, ang staple rice, staple food ng Pilipino, bigas, ay kanin. So magtutuloy-tuloy na po ito, Ka-Orly. Itong ganitong klaseng murang mga bigas. Tama po ba?
Yes po, Kong Erwin. Alright. Sana naman, masusustain yan ng pamahalaan. At salamat din, Diba ha, Orly? nagtulungan ng Magtulungan pamahalaan tayo. kung anong kailangan ng mga negosyante na ito, handa naman tumulong ang gobyerno para kasi hindi naman uusad ang ekonomiya natin kung walang negosyo, di ba? At siyempre, negosyo is hanap buhay. Alam ko, nagsasacrifice din itong mga negosyante na ito para sa mga kababayan natin. But anyway, that's good news. So meron na po sa mga palengke ito, Ka-Orly, or starting tomorrow po ito. Kasi balita ko po, inimbitahan niyo yata si Speaker bukas na maglibot-libot at kasama po ang DTI. Tama po ba? Opo. Diyan po sa Guadalupe, sa Farmers, saka sa Nepa Q-Mart. Alright. Natin umpisahan po siguro. Okay. Alright. Po, paglilibot. Okay. Ka-Orly Manuntag ng Philippine Rice Stakeholders Movement of PRISM. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po.